Gabi Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tomorrow Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Kalabing-4 sa buwan ng Enero taong 2025. Sa ulo natin mga balita. Purchase booklet ay hindi na kailangan sa pagbili ng seniors ng gamot. Election period, simula na. At ilang lugar sa lalawigan, baha na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tomorrow Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, nagsagawa ng isang coastal cleanup na pinagtulungan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology Roxas District Jail sa baybaying sakop ng Sitio Dalahican ng Barangay San Jose sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro nitong ika-10 ng Enero. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Nagsagawa ng isang coastal cleanup na pinagtulungan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, Roxas District Jail sa baybaying sakop ng Sitio Dalahican, Barangay San Jose sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro nitong ika-10 ng Enero. Ang inisyatibong ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Zero Waste Month na may temang Integrating Sustainability and Circularity into the Informal Waste Sector na pinagdiriwang din sa iba't ibang parte ng kapuluan. Dala-dala ang mga gamit panglinis ay nag-ikot-ikot ang mga nasabing grupo upang kolektahin ang mga nagkalat na basura sa gilid ng dalampasigan kabilang na ang samot-saring solid waste materials na nakakasira sa magandang tanawin sa lugar. Ayon kay Roxas PJMP Community Relations Service Officer, Jail Officer 1 Rhyme Dayang Hirang, ang pakikisa sa mga gitong advokasya ay kumikilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maayos at malinis na komunidad lalong-lalo na sa mga residenteng malapit sa mga coastal areas. Nangako naman si BJMP Mimaropa Information Officer, Jail Officer 3 Joffrey Anglo na patuloy na pagsusumikapan ng kanilang tanggapan na suportahan ng pagsusulong ng kamalayan sa kapaligiran tulad ng pagbabawas ng basura sa karagatan para na rin sa kabubuti ng mga pamayanan. Samantala, nananatiling bukas simula pa nakaraang 2 ng Enero hanggang 20 ng buwan ang BOSS o ang Business One-Stop Shop sa City Hall sa Barangay Ginubatan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at kumbinyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagnenegosyo at iba pang mga transaksyon sa City Hall. Nananatiling bukas simula pa nakaraang 2 ng Enero hanggang 20 ng buwan ng BOSS o ang Business One-Stop Shop sa City Hall sa Barangay Ginubatan. Sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office kasama ang ilang ahensya at tanggapan, mabilis at maayos na anila ang proseso ng pagre-renew o aplikasyon ng isang negosyo sa City Hall. Ito ay dahil sa nasabing one-stop shop na nandoon ang presensya ng lahat ng tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kakailanganin sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at makumbiyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihan ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon sa City Hall. Tayo po ay nagsimula noong Enero 2, taong 2025. Na kung saan maaari nyo na pong ipasa ang inyong mga requirements, kagaya po ng ating Barangay Business Clearance, Cedula, DTI, yung ating pong gross sales or ITR para sa mga nakaraang taon, yun po ay para sa ating renewal of business. Sa mga bago naman po, ang kailangan po lamang natin ay DTI, Barangay Business Clearance at saka po Cedula. Ang ating pong business renewal ay tatagal hanggang January 20, 2025 at ngayon pong dadaan na January 18 at January 19, meron po kaming mangyayaring renewal at saka application sa Calapan City Public Market sa itaas na bahagi po. Kahalagahan po nitong ating business one-stop shop, kaya po siya itinawag na one-stop shop. Hindi na po aalis ang ating mga kliyente once na makapunta po sila dito, provided po nadala po nila yung mga requirements, halimbawa po galing sa barangay. Nandito na po lahat ng opisina na kanilang dadaanan
nandito na po ang ating City Health, nandito na po ang ating Engineering Office, nandito na rin po ang Planning, nandito na rin po ang ating DTI, inimbitahan po natin sila, at nandito na rin po ang Bureau of Fire. Upang higit na mailapit ang serbisyo sa publiko, ang Business One-Stop Shop ay isasagawa sa Calapan City Public Market sa ika-18 hanggang ika-19 ng Enero. Samantala, bukas na rin mula nakaraang huling quarter ng taong 2024 ang tricycle franchise renewal. Mahalagang abiso sa mga nagnanais mag-transfer ng prangkisa. Samantalahin na nila ang pinababang transfer fee mula 15,860 ay 5,816 na lamang ang babayaran hanggang December 31, 2025. Tayo po ay nag-umpisang tumanggap ng mga advance payment para sa taong kasalukuyan, 2025, simula po last year pa, ng last quarter ng taon. So meron po tayo ngayong mga nagre-renew pa din, at meron pa rin po tayong mga application. Ang magandang balita po, para po din sa kaalaman ng lahat, baka may hindi pa nakakaalam, ang ating pong transfer fee na simula 15,860 ay naging 5,860 na lamang po. Yun po ay tatagal ng hanggang December 31, 2025. Kaya kung kayo po ay may mga prangkisa na gusto nyong i-transfer para sa ibang tao, ay maaari nyo na po yung gawin ngayong buong taong ito. May mga requirements naman po tayong nakatala sa aming mga opisina, ay mas mabuti pong ngayon nyo na siya i-transfer kasi po ay pinababa po ng ating butihing mayor na si Mayor Marilu Flores Murillo ang pagsasalin ng nasabing prangkisa. Ang ating pong mga sticker para po sa ating mga tricycle drivers, available na rin po. Maaari na po kayong kumuha ng kopya ng inyong sticker sa aming opisina. Pakidala lamang po ang kopya ng inyong MTOP, yung inyong pong ORCR. Kahit po photocopy ay amin pong ino-honor, basta po updated po. Antabayan iba po mga balita sa amin pong bumabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ng ating mga balita, hindi nakakailanganin pa ng senior citizens na magpakita ng purchase booklet para mabigyan ng 20% diskwento sa mga gamot. Ayon kay Oscar Head Oscar Ricaflanca, magandang kaganapan ito para sa kanilang hanay na madalas nila ay nakakalimot na magdala ng kanilang booklet. Hindi nakakailanganin pa ng senior citizens sa magpakita ng purchase booklet para mabigyan ng 20% diskwento sa mga gamot. Inanunsyo ito ni Health Secretary Ted Herbosa at nakapaloob sa pinirmahan niyang Administrative Order No. 2024-0017.
Ayon sa kalihim, bilang isa ding senior citizen, batid niya ang dagdag intindihin sa pagdadala ng purchase booklet. Layo ng administrative order na tanggalin ang pangangailangan ng purchase booklet para sa mga senior citizen na gagamit ng kanilang discount sa mga gamot kasunod ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Tinatanggal ng DOH ang Administrative Order No. 2024-0017 ang pangangailangan para sa mga senior citizen na magpapakita ng purchase booklet sa mga butika na dati kasama ng valid ID at reseta ng doktor upang makakuha ng diskwento. Ayon kay Herbosa, batid niya na mahirap lagi magdala ng purchase booklet. Kailangan ng mga nakakatanda ang diskwento sa kanilang mga gamot at dapat madaling makuha ito. Maituturing anya itong regalo mula sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbibigay ng kaginhawaan at mas abot kayang gamot sa lahat ng mga senior citizen. Samantala, positibo naman ang naging pagtanggap dito ni Calapan City OSCA Head Oscar Ricaflanca. Ayon kay Ricaflanca, madalas dahil na rin sa edad aniya ay nakakalimutan ng mga seniors ang kanilang mga purchase booklet. Ganun rin ay malaking tulong ito sa mga madalas magbiyahe at nakakalimot dalhin ang kanilang booklet. Basta aniya, huwag kakalimutan lamang na dalhin ang kanilang reseta at higit sa lahat ay ang kanilang mga senior citizens ID. Kalimitan ay tayo ay nalilimutan magdala ng booklet o kaya ay nawawala, nami-misplace ng mga senior kung saan napunta. Kaya magandang development ito para sa ating mga nakatatanda. Pangalawa ay doon sa mga nagbiyahe, lumilibang pa ng ibang bayan, katulad tayo nasa isla, pupunta ng Manila o kung saan man sa mainland, ay nakakalimutan natin dalhin ang purchase booklet. Ngayon, kung kailangan natin ang gamot, hindi na i-require sa atin. Ang lagi lang natin tatandaan, don't leave home without your senior citizens ID. Pero yung samantalang at saka ito palang inyong reseta, dalhin nyo rin pagka kayo aalis ng inyong bahay, pupunta kung bilang sa Manila o sa ibang bayan, huwag niyong kalimutan. Samantala, simula na ng hating gabi, Enero 12, ang pagpapatupad ng gun ban. Kasabay ang pagpapakalat ng mga checkpoints kaugnay na nalalapit ng May 2025 national at local elections na tatagal hanggang Hunyo 11, 2025. Ang detalye sa ulat na ito. Simula na ng hating gabi ng 12 ng Enero ang pagpapatupad ng gun ban kasabay ng pagpapakalat ng mga checkpoints kaugnay ng nalalapit na May 2025 national at local elections na tatagal hanggang June 11, 2025. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa ilalim ng Republic Act No. 7166, ipinagbabawal ang sinumang individual na magdala o gumamit ng baril o anumang deadly weapon sa mga pampublikong lugar ng walang kaukulang permiso mula sa komisyon. Tanging ang mga pulis at sundalo lamang ang pinapayagan na magdala ng armas, subalit kailangan lamang na nakauniforme, may pangalan at nakasaad kung saan sila nakatalaga. Samantala, nakakalat na rin ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan paiiralin ang Plain View Doctrine. Ika-12 pa rin ng Enero nang magsagawa ang PRO Mimaropa ng simultaneous red teaming inspection ng COMELEC checkpoints na pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quesada. Katuwang pa rin ang COMELEC, Philippine Coast Guard, media at ilang pang konsernadong tanggapan ng gobyerno. Sa isinagawang inspeksyon na istiyakin ng PRO Mimaropa na nasusunod at naipapatupad ang mga ibinabang COMELEC resolutions, ganun rin ang masiguro na handa ang ating kapulisan sa usaping seguridad para sa isang mapayapa at maayos na election period. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa
sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Dahil na rin sa ilang araw na pag-uulan, may ilang lugar sa lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan ang nakaranas ng pagbaha. Isa na dito ang Sitio Abaton sa Barangay Parang kung saan ay 30 pamilya ang apektado. Dahil na rin sa ilang araw na pag-uulan, may ilang lugar sa lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan ang nakaranas ng pagbaha. Isa na dito ang Sitio Abaton ng Barangay Parang. Ayon kay Kabarangay Kagawad Manolo Bugante, 12 ng Enero, araw ng Linggo, nang magsimulang tumaas ang tubig dito na umabot hanggang hita at sa ilang lugar. Tinatayang nasa 30 pamilya ang apektado at gumagamit ng bangka pansamantala upang makatawid at makalabas sa kanilang lugar. Nasa halagang 30 pesos ang bayad sa bawat tao kung saan ay tila nagiging normal na sa kanila ang ganitong sitwasyon na matagal na nilang idinadaing sa kinauukulan. Doon sa pinagdugtungan ng tulay, karsada. Yun ang pinangmataas doon malalim ng tubig. Hanggang saan po? Hanggang dito. Bewang. Di mga alas 7 ng umaga. Ng umaga? Oo, dahil na kami nagkuhan nung yung basuran doon ang kinuha ng gulong. Ay makwa na. May mga tubig na. Di ganun din daw dito. Ay, ang gusto nga, hindi nga problema, kaya ayaw pa nilang lumikat eh. Hindi pa naman kasi doon naabot yung kanilang sigurong higaan. Ganun. At 13 ng Enero, nagsimula na rin ang pagbaha sa ilang pang lugar ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang na dito ang ilang barangay sa lungsod ng Calapan, Baco, Victoria, Socorro at sa bayan ng Nauhan. Samantala, maitatalang isang tagumpay para sa isang kaibigan ang isinagawang Zoom banak ng mga kaibigan at kapamilya ng isang stroke patient na si Richard Mendoza. Patunay lamang nila ito ng pagmamahal ng mga kaibigan at ang lakas ng pagkakaisa ng LGBTQ+ community sa lalawigan ng Oriental Mindoro. May tatalang isang tagumpay para sa isang kaibigan, ang isinagawang sumbanak ng mga kaibigan at kapamilya ng isang stroke patient na si Richard Mendoza. Ika-10 ng Enero na dumagsa ang mga Zumba enthusiasts at mga kaibigan ni Mendoza sa Bulwagang Panlalawigan para sa nasabing fundraising event, kung saan ay nakalikom ang mga ito ng 35,300 pesos, pandagdag tusto sa hospital bill ng kanilang kaibigan na kamakailan ay sumailalim na sa isang masusing operasyon. Kulungang Zumba for a cause para sa ating kaibigan na si Richard. Kasabay ng ating pagsasayaw ay ang ating panalangin na yung purpose natin ngayon ay madinig ng Panginoon, no? Na mapagaling niya si Richard. No? So nagpapasalamat po kami at wini-welcome namin kayong lahat na nandito ngayon. So ingatan po natin ang ating mga sarili araw-araw. Tamang-tama po itong purpose natin ito, no? Maging healthy na nakatulong pa. So once again, welcome po and maraming salamat.
Ganun rin pasasalamat ang ipinaabot ng mga organizers sa mga inibitahan nilang Zumba instructor, coach, Zumba dancers mula sa Calapan City at iba pang lugar at ganun rin sa LGBT community. Patuloy rin ang panawagan ng pagdarasal ng pamilya at mga kaibigan ni Richard Mendoza sa mabilis na paggaling at higit na pagbuti ng kalagayan nito. Ang Zumbanak ay isang patunay lamang nila ng pagmamahal ng mga kaibigan at ang lakas ng pagkakaisa ng LGBT community sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Maaari din po kayong panood sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balita na kahalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.